Ito pong tatlong to na medyo usapin ngayon sa social media dahil nga kuno ay nawala yung kanilang mga Facebook accounts. Sabi ng ilan, mukhang pinag-usapan na itong tatlong ito na gumawa ng eksena, gumawa ng drama dahil ito daw na si Sasot ay bumalik na rin yung kanyang Facebook page na For the Motherland. Hindi ko pa na-check yung iba pero nakita ko rin yung kay Banat Bay, mukhang active naman. So hindi kaya nag-usap-usap nga itong tatlo para sa ganitong eksena at sila ay pag-usapan, 'di ba? Pero ito masasabi ko. Ito yung classic or sila yung classic example na kuno ay may pagmamahal sa bansa natin. May mga ipinaglalaban kuno. Ginagamit nila ang kanilang malalaking platform sa social media para manguto. Na kuno nga, sila ay totoong nagmamahal sa ating bansa. Pero peke po lahat yan. Dahil hindi lingid sa kaalaman ng mga netizens na kaya ginagawa ito netong mga katulad ni Maharlika, Sasot at Banat Bay ay dahil sa kanilang mga pansariling interes. Kaya katulad ng sinabi ko, naging cycle na ang gawain o trabaho netong mga ito. Okay? Balimbing, kung sino ang sa nakikita nila ay may posibilidad na sila ay maambunan ng pwesto sa gobyerno, doon sila. Pag walang mahita, lipat sa iba at sisiraan yung dating sinuportahan. Ganun na ganun ang cycle ng mga yan. So ilang taon na bang ginagawa to na itong mga to? Ilang administrasyon na ba? Siguro 2, 2, 3 na, di ba? So hindi pa ba talaga nadadala ang mga kababayan natin? Hindi pa ba talaga nakikita ng mga netizens na ganito ang trabaho netong mga ito? Ibig sabihin, wala diyang kapanipaniwala ni isa man sa kanila. Pansariling interes ang kanilang iniisip at ni minsan wala silang pakialam sa bansa natin. Yung mga totoong nagmamahal at may malasakit sa ating bansa, minamasama pa na itong tatlong ito. 'Di ba? Anong sabi na si Maharlika? Ang inilaban ko, ang ipinusta ko sa inyo as a vlogger, babangon na tayong muli. Paiyak-iyak pa ako. Yutang ina. Tapos, ang babangon pala kayo-kayo. Okay, 'di ba? May pagsisisi to dahil kuno ay marami siyang na-influence para iboto nga si Marcos Jr. Nakalaunan nga ay pinagsisisihan niya rin dahil sa kanyang mga nakitang hindi maganda na sa tingin ko noon pa man ay alam niya na dapat. Alright, at this time gusto kong humingi ng tawad. You see, humingi pa siya ng tawad sa mga tao nga na kanyang na-influence para suportahan si Marcos Jr. Somehow, naging part ako nitong pagkapanalo niya na akala ko tayo'y babangon. Kung talagang matino kayo at kilala niyo ang mga Marcos, sana noon pa man, alam niyo na walang mangyayaring ganito na babangon ang ating bansa sa kamay or sa panahon ng mga Marcos. Siguro naman alam niyo na yan. Okay? Pero patuloy pa rin kayong nagpagamit, patuloy pa rin kayong nanguto. Okay? At sa kalaunan, or eto nga, nagsisisi na. Punta naman tayo dito kay Sasot. Yung mga hindi nabudol ni BBM, Lenny, Esco, and Manny supporters, I'm pretty sure pinagtatawanan niyo kami ngayon. Hindi lang po ngayon. Hindi lang po kayo nagiging katawa-tawa ngayon. Noon pa po kayo nagiging katawa-tawa. At siguro, alam niyo rin sa sarili niyo na kayo ay nagiging katawa-tawa. Dahil pinaglololoko niyo ang sarili niyo. At marami pa kayong inuuto na mga followers niyo kuno. Alam niyo yan. Alam niyo ang karakas niyo. Alam niyo kung hanggang saan lang ang dunong niyo. Pero nagmaang-maangan kayo, nagdunong-dunungan, nagmarunong. Siniraan ang marami katulad ni Atty. Leni Robredo at marami pang iba, binanatan ang mga kakamping. Matindi mabanat at sa Sasot na feeling napakagaling at feeling expert. Alam mo, malayo talaga yung sinabi niya noong eleksyon na ginagawa niya ngayon. Huwag na tayong maglokohan. Noon pa po kayo naglolokohan. Kayo mga diehard, kayo mga pulangaw. Noon pa po kayo naglolokohan at nagmamaang-maangal. Kaya huwag niyong isama ang sambayanan sa sinasabi niyong naglolokohan. Kayo lang sana yan. Lahat naman tayo, ito naman pong si Banat Bay, nagkakamali. Aminado naman tayong nabola. Kaya nga nabudol Ginusto mo bang mabudol? Okay. Sa tingin ko, pinili nyo. Choice nyo yan na kayo ay mabudol. Okay? Dahil kung nakita nyo sana yung mga totoong kababayan natin na nag-iisip ng tama, na
adamant at hindi talaga kayang magpabudol, siguro naman pwede kayong makisabay sana sa mga yon. Pero anong ginawa niyo? Pinili niyo pa rin na magpaloko at magpabudol dahil sa sarili niyong interes, sa personal niyong ambisyon. Kaya po kayo, or kaya niyo po piniling magpaloko, magpagamit, at magpabudol. Kagustuhan niyo yan. For God's sake naman.